Hello mga bata! Kumusta kayo? Welcome sa ating online children's meeting. Ako nga pala si Ate Dani. At ako naman si Ate Thea. Ngayong araw ay makakarinig na naman uli kayo ng bagong kwento sa Biblia. Mayroon lang akong tanong sa inyo mga bata. Sa inyong palagay, bakit kaya hinahayaan ng Diyos na mangyari sa atin ang masasamang bagay? Mababasa natin sa ating kwento sa Biblia ngayon ang tungkol sa isang lalaki na nagkaroon ng masamang bagay na nangyari sa kanya. Bigyan pansin natin kung ano ang kanyang saloobin at kung paano niya hinarap ang mga masasamang bagay na iyon. Sa mga nakaraang kwento, nakita natin ang kwento ni Esther at Mordecai. Ngayon naman ay darako tayo sa bagong aklat sa Biblia. Ito ang aklat ng Job. Ang aklat ng Job ay pinangalan sa manunulat ito, si Job, na ang pangalan ay nangangahulugang kinapopootan o inuusig, na nagpapahiwatig na dinanas ni Job kay Satanas ang kaaway ng Diyos. Tiyak na dinanas si Job ang pagkapoot at pag-uusig ni Satanas. Bago natin ipagpatuloy at alamin ang kwento, umawit muna tayo. Mga bata, bago tayo kumanta, basahin muna natin ang lyrics ng ating song. Okay? Ang title nito ay A God-Fearing Man. A God-fearing man was tested by God. Even in his trials, didn't sin against God. Good or evil may come to him. He loved, prayed, and worshiped God. God imparted himself to him. Job gained God within. Though he was upright, yet lacking in God. God caused all his troubles to gain God in full. Troubles to gain God.
Mayroong isang lalaki sa lupain ng Uz, na ang pangalan ay Job. Siya ay sakdal at matuwid, at may takot sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, at 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-halili magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaayayaan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, si Job ay nagpapadala ng salita at magpapabanal sa kanila. Maagang bumangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila ay magkasala. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Jehovah at naroon din si Satanas. Tinanong ni Jehovah si Satanas, "Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon?" "Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig." Sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong ni Jehovah. "Wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain." Dugtong pa ni Jehovah. Sumagot si Satanas, "Sasambahin pa kayo ni Job kung wala siyang nakukuhang mula sa inyo? Inaalagaan niyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng kanyang gawain at halos punuin mo ang kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan mong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan kanyang susumpain." Sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Kung gayon, gawin mo ng lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan." At umalis si Satanas sa harapan ni Jehovah. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano, dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita ng may dumating namang isa. Sinabi naman ito kay Job, "Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at ang mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo." Hindi pa ito halos natapos magsalita nang may isa namang dumating. Ang sabi nito, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha pa nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating namang isa at nagsabi, "Habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa mga bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natitirang buhay upang magbalita sa inyo." Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Jehovah ang nagbigay, si Jehovah rin ang babawi. Purihin si Jehovah." Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa kanya. Muling humarap kay Jehovah ang mga anak ng Diyos, at naroon din si Satanas. Tinanong ni Jehovah si Satanas, ang tagapagparatang, "Saan ka nang galing?" Sumagot si Satanas, "Nagpabalik-balik at naglipot ako sa buong daigdig." "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong ni Jehovah. "Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya, kahit walang sapat na dahilan. Subalit nananatili pa rin siyang tapat sa akin," sabi pa ni Jehovah. Sumagot si Satanas, "Kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo ng harap-harapan." Sinabi ni Jehovah, "Kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin."
Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Jehovah at tinatad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, "Mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na." Ang sagot ni Job, "Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung binigyan niya tayo ng pagdurusa?" Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigan, si Eliphaz sa Temaneo, si Bildad na Suhita, at si Zophar na Naamita. Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at nakiramay sa kanya. Nais nilang tulungan siyang gumaan ng pakiramdam. Ngunit sa halip na aliwin lamang siya, nagsimula silang mag-usap kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito kay Job. Sinubukan nilang ipaliwanag na baka may nagawa siyang mali at iyon ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng masamang bagay na ito. Hindi maintindihan ni Job kung bakit nangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Alam niyang mahal niya ang Diyos at sinisikap niyang maging mabuting tao. Nais niyang makausap siya ng direkta sa Diyos at tanungin siya kung bakit. Ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na nag-uusap, ngunit si Job ay mas nalilito at nalungkot. Pagkatapos, isang kabataang lalaki na nagngangalang Elihu ang dumating, ngunit maging ang mga salita ni Elihu ay hindi lubusang nakasagot sa mga tanong ni Job. Ang Diyos ay direktang nakipag-usap kay Job mula sa isang malakas na ipo-ipo. Sa halip na direktang sagutin ang mga tanong ni Job, ang Diyos ay nagtanong kay Job ng isang serye ng mga tanong na tumutulong kay Job na matanto kung gaano kalimitado ang kanyang pag-uunawa kumpara sa Diyos. Habang patuloy na nagsasalita ang Diyos, nagsimulang maunawaan ni Job na wala sa kanya ang lahat ng mga sagot. Nakikita niya na hindi maintindihan ang kalawakan at pagiging komplikado ng sansinukob tulad ng ginawa ng Diyos. Dahil dito, napagtanto ni Job na dapat sana ay nagtiwala na lang siya sa karunungan ng Diyos noon pa man. Dahil dito, si Job ay nagpakumbaba at nanghanga sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Matapos marinig ang mga salita ng Diyos, mapagpakumbaba siyang tumugon. Inamin niya na ngayon ay naiintindihan na niya ang Diyos ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan at ang kanyang mga plano ay hindi mapipigilan. Napagtanto ni Job na nagsalita siya ng hindi tunay na nauunawaan ang sitwasyon. Inamin niya na napag-usapan niya ang mga bagay na masyadong komplikado para maunawaan niya. Hinihiling niya sa Diyos na turuan siya at nangakong makikinig. Inamin rin niya noon pa lang ay narinig niya ang tungkol sa Diyos. Ngunit ngayon ay nakita niya ang Diyos. Dahil dito ay kinamumuhian niya ang kanyang sarili at siya ay nagpakumbaba. Pagkatapos ay bumaling ang Diyos sa mga kaibigan ni Job, lalo na kay Eliphaz. Sinabi niya sa kanila na mali sila sa kanilang sinabi tungkol sa Diyos. Gusto niyang mag-alay sila ng mga hain at ipanalangin sila ni Job. Pinatawad ng Diyos ang mga kaibigan ni Job dahil sa panalangin ni Job. Ginagawa ng mga kaibigan ni Job ang hinihiling ng Diyos at pinatawad sila ng Diyos. Pagkatapos, ang buhay ni Job ay ibinalik sa dati ni Jehovah matapos niyang ipanalangin ang kanyang tatlong kaibigan. Dinoble pa ni Jehovah ang yaman ni Job. Lahat ng kanyang mga kapatid, kamag-anak at kakilala ay nagpunta sa kanya upang magpakiramay at mag-abot ng tulong. Ibinigay nila ang pera at mga singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay lubos sa pinagpala ni Jehovah. Binigyan siya ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Mayroon din siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Sila ang mga pinakamagandang babae sa buong lupain, at pinamanahan rin ni Job ang mga ito kasama ng mga lalaki. Si Job ay namuhay pa ng 140 taon. Nakita niya ang kanyang mga anak, mga apo at kahit ang ika-4 na henerasyon. Matagal na siyang namuhay at namatay na may kasiyahan. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Tingnan naman natin ang mahalagang punto. Una, sa simula, ipinakilala si Job bilang isang matuwid at mayaman na tao na lubos sa pinagpala ng Diyos. Siya ay may malaking pamilya, masaganang hayop, at ginagalang sa kanyang komunidad.
tulad ng nakilala si Job sa pagiging mabuting tao na nag-aalaga sa kanyang pamilya at mga hayop. Dapat din tayong maging mabait sa iba at pangalagaan ang mga bagay sa ating paligid. Ikalawa, minsan, kahit na tayo ay mabuti, ang mga mahihirap na panahon ay maaaring dumating sa atin, tulad ng nangyari kay Job. Mahalagang manatiling matatag at huwag sumuko kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. Kahit na hindi maintindihan ni Job kung bakit siya nagdurusa, nanatili siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Maaari tayong manalangin at humingi ng tulong sa Diyos kapag nahaharap tayo sa mahihirap na oras. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pakikiusap sa mga bagay sa Diyos. Ito rin ay tungkol sa pagpapahayag ng ating pasasalamat, pag-amin ng ating mga kasalanan, at paghahanap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pananalangin, maaari nating kausapin ng Diyos tungkol sa anumang bagay at lahat ng bagay. Siya ay laging handang makinig at magbigay ng tulong na kailangan natin. Sinubukan ng mga kaibigan ni Job na tulungan siya, ngunit kung minsan ay hindi nila maintindihan ng kanyang damdamin. Mahalagang makinig na mabuti sa ating mga kaibigan at subukang maunawaan kung ano ang kanilang nararamdaman. Bukod pa rito, ang mga kaibigan ni Job ay hindi palaging nagsasabi ng mga tamang bagay para gumaan ang pakiramdam niya. Dapat nating isipin kung paano makakaapekto ang ating mga salita sa iba at subukang maging umaaliw at sumusuporta. Nang kausapin ng Diyos si Job, napagtanto niyang hindi niya alam ang lahat. Ang ibig sabihin ng pagiging mapagkumbaba ay pag-unawa na may mga bagay na maaring hindi natin maintindihan. Gayon din, natuto ang mga kaibigan ni Job sa kanilang mga pagkakamali nang sabihin sa kanila ng Diyos na hindi sila naging tama sa kanilang payo kay Job. Maaari din tayong matuto sa ating mga pagkakamali at subukang gumawa ng mas mahusay sa susunod na pagkakataon. Ngayon, basahin naman natin ang ating memory verses. Job 42:5-6. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye has seen you. Therefore I abhor myself, and I repent in dust and ashes. Story time! May isa pa kaming kwento na nais naming ibahagi sa inyo. Ito ay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Watchman na may malalim at di natitinag na pananampalataya sa Diyos. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay nasubok nang siya ay magkasakit ng malubha sa isang sakit na tinatawag na tuberculosis. Dahil sa sakit na ito, nahihirapan siyang huminga at nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Hindi alam kung ano ang mali. Binasitan ni Watchman ang isang doktor na nangangalang Dr. Wong. Sa kabila ng kanyang malakas na pagtiwala sa Diyos, pinayagan niya ang doktor na suriin siya. Kinumpirma ni Dr. Wong na siya ay may tuberculosis at kailangan niya ng maraming pahinga para gumaling. Nakakasira ng loob ang balitang ito dahil maraming responsibilidad at gawain si Watchman. Nagpasa siyang umatras at pumunta sa kanayunan, naghahanap ng aliw at pagiging malapit sa Diyos. Sa panahong ito, pinag-isipan niya kung nais ng Diyos na ipagpatuloy niya ang kanyang gawain sa lupa o kung oras na para umalis siya sa langit. Sa loob ng kalahating taon, nanalangin siya at pinag-isipan ang tanong na ito. Nakapagtataka, kahit sa gitna ng kanyang karamdaman, nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Habang siya ay nagpapahinga, nakatanggap siya ng mga sulat mula sa kanyang kaibigan. Ang mga liham na ito, sa halip na magbigay ng aliw, ay pinagalitan siya sa labis sa trabaho at pagpapabaya sa kanyang kalusugan. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng ito, nadama ni Watchman ang isang plano para sa kanya, kahit na sa kanyang karamdaman. Humingi siya ng kanlungan sa kanyang kaibigan na si Brother Cheng Chikwe, na pinahintulutan siyang magpahinga at magtrabaho sa pagsasalin ng Biblia. Sa panahong ito, napagtanto ni Watchman na ginagabayan siya ng Diyos pabalik sa kanyang tunay na layunin. Naramdaman niya ang isang tawag na tumuon sa kanyang mahalagang gawain. Sa kabila ng kanyang patuloy na karamdaman, nagpatuloy siya sa pagsulat at pagtrabaho nang walang pagod. Hinarap niya ang mga matinding sakit at pinilit na huminga. Ngunit, tumanggi siyang sumuko.
Nagawa niyang makumpleto ang isang makabuluhang libro na pinangmagatang The Spiritual Man. Ang proseso ay hindi kapani-paniwalang mahirap, ngunit naniwala siya na bibigyan siya ng Diyos ng lakas. Isang nakamamatay na araw, taimtim siyang nanalangin sa Diyos para sa higit na pananampalataya. Himala, sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita mula sa Biblia. Ang mga salitang ito ay nagpatibay sa kahalagahan ng pamumuhay, pagtayo at paglakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang paghahayag na ito ay naghikayat sa kanya na tumayo at lumakad kahit na ang kanyang katawan ay mahina. Taglay ang determinasyon. Bumaba siya sa isang nakakatakot na hagdan na hakbang-hakbang. Nagtiwala siya sa Diyos na susuportahan siya. Naramdaman niya ang isang nakakapanatag na presensya na para bang hawak ng Diyos ang kanyang kamay sa buong paglalakbay. Pagdating sa bahay ng kanyang kaibigan, ibinahagi niya ang mahimalang kwento sa kanyang paglakbay sa pagpapagaling. Sa kabila ng kanyang patuloy na pakikipagbaka sa kalagayan ng kanyang puso, nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. Sa kabila ng lahat ng sakit at hamon, ang hindi natitinag na pagtitiwala ni Watchman Nee sa Diyos ay lalong lumakas. Ang kanyang buhay ay naging isang patotoo ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng pananampalataya at ang hindi natitinag na pangangalaga ng Diyos, kahit na sa pinakamahirap na panahon. Kaya, ang kwento ni Watchman Nee ay hindi isang kwento lamang, ngunit isang tunay na salaysay ng isang tao na humaharap sa karamdaman ng may hindi matitinag na pananampalataya at lumitaw bilang isang testamento na walang hanggang lakas na nagmumula sa paniniwala sa pag-ibig at pagtumay ng Diyos. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa hindi mapilang ng mga tao sa buong mundo hanggang ngayon. O mga bata, nag-enjoy ba kayo sa ating kwento? Oras na para sa ating breakout room. Makinig kayong mabuti at sagutin niyo rin ang mga tinatanong sa inyo ng inyong mga shepherds. Maaari niyo rin i-share ang inyong mga natutunan mula sa ating kwento ngayon. At pagkatapos, ay huwag muna kayong aalis dahil magkakaroon pa tayo ng picture taking! Nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Ngayon naman ay samahan niyo kaming manalangin. Sundan niyo lamang ako. O Panginoong Jesus! O Panginoong Jesus! Salamat, inaalala mo kami palagi. Salamat, inaalala mo kami palagi. At hindi mo kami iniiwan. At hindi mo kami iniiwan. Anuman ang mangyari sa amin, Anuman ang mangyari sa amin, sanhiin mo kaming magtiwala lamang sa iyo. sanhiin mo kaming magtiwala lamang sa iyo. Panginoong Jesus, iniibig ka namin. Panginoong Jesus, iniibig ka namin. O mga bata, hanggang dito na lang muna ang ating meeting. Pero huwag kayong mag-alala dahil makikita tayo muli sa susunod na Sabado sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto niyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at i-search ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita niyo ang lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari rin kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makinig ng salita ng Diyos. Huwag niyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa niyo ang mga ito, kayo ay magiging mga Mahusay! Hanggang sa muli, paalam!